Yun mga kababayan, unahin muna natin itong balita mula sa Cebu. Isang babae ang pinatay, ninakawan mga kababayan. Hindi pa nakuntinto itong magnanakaw na ito, binaril at napatay nga itong babae na nakaangkas sa isang motorsiklo mga kababayan. Ito yung gusto ng mga kaanib ni Ngagba ni Pangulong Marcos Jr. Kaya nga gusto talaga nila na ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte para tuloy-tuloy na itong mga kriminal na mayagpag sa ating bansa mga kababayan. Nakakalungkot na balita ito dahil nga malapit lang ito sa amin. Bohol kami tapos Cebu, isang tawid lang mga kababayan. At yun na nga, yung babae nga ay naging mitsa ng kanyang buhay itong kanyang cellphone. Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, wala na tayong nabalitaan na mga ganitong pangyayari. Yung mga kriminal, yun ang naririnig natin na natudas mga kababayan. Pero sa ngayon, iba na. Namayagpag na naman itong mga kriminal at yung mga inosenteng buhay na naman ang mga nawala mga kababayan. Ito yung gusto ni Mike Abe. O Mike Abe, panoorin mo itong balita na ito, baka sakaling mahimasmasan ka kung ano nang nangyayari sa ating bansa. Pero bago tayo magpatuloy, babati muna ako ng magandang hapon sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat. Yun ang mga kababayan, ito na yung video, medyo masilan ito, pasintabi sa ating mga kabataan dyan. Huwag niyong isipin na gayahin ito dahil masama ito. Hindi na baling si Mike Abe ang gumawa nito dahil nga itong tao na ito ay hindi naman talaga gumagawa ng kabutihan. Puro naman kasamaan. Kaya puro paninira kay dating Pangulong Duterte at kay Vice President Sara Duterte mga kababayan. Ito na, sabay-sabay natin itong panoorin. Nakawan na nga, binalal pa ng isang rider ang babae nakasakay sa binuk niyang motorsiklo sa Cebu City. Nasa front end ng balitang yan ang aming Visayas correspondent si John Roa. Isa-isang huminto ang mga rider na ito sa intersection na ito sa Cebu City Business Park dahil sa stoplight umaga nitong Lunes. Maya-maya makikitang may hinablot ang nakapulang rider sa katabi ng babae na nakaangkas sa motor ng isang ride-hailing app. Pumalag pa ang babae hanggang sa binaril na siya ng nakapulang rider. Nahulog ang babae nang umandar na ang inangkasan niyang motor. Kumaripas na rin ng takbo ang bumaril na rider. Sa investigasyon ng PNP Central Visayas, 3 beses tinamaan ang biktimang si Friends Ordenesa, isa sa ulo at 2 sa katawan. Cellphone ang nahablot sa kanya na nakapulang rider. Naisugod pa sa ospital ang biktima pero binawian din ng buhay. Tinutugis pa ang bumaril na rider. Mayroon na rin persons of interest ang mga pulis. Nagbabalita mula sa front. Sa tingin ninyo mga kababayan, kailangan pa bang buhayin yung kriminal na yan? Kung sa panahon ni dating Pangulong Duterte yan, mabalitaan na lang natin yan, natudas na yan. Pero sa ngayon, aalagaan pa nila yan. Bawal saktan yan. Dahil magagalit yung human rights. At may karapatan yung mga yan para mabuhay daw. Pero itong ating mga kababayan na mga inosente na biktima ng mga kriminal na yan, walang karapatan. Talaga naman. Tapos, sinasabi nila na bumababa yung crime rate sa ating bansa. O Mike Abe, ulitin ko. Baka napanood mo naman itong balita na ito, pero pinipikit mo lang yung malaki mong mata at binaliwala mo lang yung mga balita na ganito dahil gusto mo lang talaga na sirain. Ito mga kababayan may video tayo dito na talagang gusto talaga ni Mike Abe na ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte. Kaya nananawagan ito sa kanyang mga supporters na traitor na itong si Pangulong Bongbong Marcos at bumoto na ng iba para talaga masigurado daw na ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte pagdating ng 2025 mga kababayan, kasi 20th Congress na. Wala na yung 19th Congress. Wala na. Kailangan na nila ng mga bagong kaalyado. Kaya mahirapan sila mga kababayan kung halimbawa ay mananalo naman talaga itong PDP. Kaya tayo ay PDP straight tayo para maprotektahan natin itong si Vice President Sara Duterte mga kababayan. At itong si Mike Abe nga talagang nangangampanya na. At yung ibang mga
senatorial candidate ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay trinaydor na mga kababayan. Nilaglag na nitong si Mike Aby. Isa na nito si Senator Bong Revilla. Oh, Senator Bong Revilla, baka sana marinig mo yan si Mike Aby. Huwag kang magtiwala masyado yan, traidor yan. Si Camille Villar na ini-endorso na ngayon ni Vice President Sara Duterte. Lalong-lalo na itong si Senadora Amy Marcos. Naku po, mga kababayan, talagang umusok sa galit yung ilong nitong si Mike Aby, mga kababayan. Dahil nga ini-endorso na ni Vice President Sara Duterte itong si Camille Villar at itong si Senador Amy Marcos, mga kababayan. Ito na, wag na natin itong patagalin. Panoorin na natin itong napakasinungaling na si Mike Aby. Parang walang kaibahan, walang hindi magkalayo itong si Mike Aby at itong si Epifanio Labrador, nga mga kababayan. Grabe, ubod na mga sinungaling ang mga tao na ito. Ito na, panoorin na natin ito. Mike Aby, tandaan mo yung pinatay na babae. Hindi po talaga lahat ng kandidato ni Pangulong Marcos sa pagiging senador ang dapat pagkatiwalaan ng Marcos loyalists at Marcos supporters. So kayo po mga supporters at Marcos loyalists, nakinig po kayo. Huwag kayong magagalit. Nagpapakatutulong ako. Dahil mahirap po tayong magsisi at mahirap din na ako'y masisi nyo at na magsisi pa kayo sa bandang huli. O diba? Traidor? Akala ko ba talagang sinusuportahan mo yang singag ba? Simula pa lang nang ginawa mo ang iyong programa. Yung social media mo, ginawa mo dahil susuportahan mo. Singag ba? Itong si Pangulong Bongbong Marcos. Pero anong ginawa mo ngayon? Umpisa na yan. Ganyan din yung ginawa mo dati kay Pastor Kibuloy. Sa umpisa, talagang pinagtatanggol mo. Tapos kalaunan, pag makita mo na mayroon ka ng malilipatan na naman, sisirain mo, tatraidorin mo. Ganyan yung ugali ni Mike Aby, mga kababayan. Kayong mga sumusuporta nitong si Mike Aby, iwanan nyo na yan. Dahil traidor yan. Wala namang ibang ginawa yan kung hindi maninira lang. Puro paninira lang yung tao na yan. Tingnan nyo yung kanyang social media account. Ang daming mga komento doon na laban sa kanya. Binabas yan, mga kababayan. Sarili mong social media account, pero mas marami pa yung galit sa'yo kaysa sumusuporta sa'yo. O ito, patuloy natin ito. Paninindigan ko po yung aking naunang sinabi nung nakaraang mga linggo pa na dapat magpalit si Pangulong Marcos ng ibang kandidato kung gusto natin ang sigurado na merong loyalty sa kanya at hindi po magiging traitor pagdating ng araw. Okay? Speaking of traitor, ikaw yung traitor. Number 1 kang traitor. Sana kinikilabutan ka habang sinasabi mo yung mga ganyang traitor. Dahil ikaw mismo, alam mo sa sarili mo na napaka-traitor mong tao ka. Isa kang traitor. Anong ginawa mo kay Pastor Kibuloy? Trinaidor mo. Live, mga kababayan, nag-walk out ito. Nakaire, sa television pa. Nakikita ng buong mundo, buong bansa. Pero anong ginawa niya? Walang iya itong tao na ito . Kaya hindi na ito nahiya kahit alam niya sa kanyang sarili na puro paninira lang yung kanyang mga ginagawa. Wala naman siyang mga basihan kung ano-ano mga sinasabi nito. Disinte lang ito kunti kay Epifanio Labrador. Si Epifanio Labrador, galisin kasi yun . Ito wala pa itong galis. Pero habang tumatagal, mga kababayan, magkakagalis din itong tao na ito. Maniwala kayo sa akin. Or pagkakatiwalaan na susuportahan ang kanyang administration sa natitirang 3 taon hanggang 2020. Bakit? At ibang issue Ano isyo? ng mga kinakaharap, especially ang usapin tungkol sa mga Duterte. Yan. Yan po yung isang issue ngayon. Yung usapin, mga kasong kinakaharap ni Duterte, kasong kinakaharap ni Amy sa impeachment trial. Dito po malalaman natin at kailangan makasigurado si Pangulong Marcos kung sino ang kanyang
kakampi. Lalo na po doon sa impeachment trial na magsisimula ang actual trial ay sa next Congress na. By July, August, September yan. Ibig sabihin ng mga magiging senator judge na 12 ay ito yung bagong ihahalal natin. Tama. Ay yung election next month sa Mayo 12. Kasi yung 12 senador na nakaupo dyan, tuloy-tuloy yan hanggang 2028. Pero meron ding ilang senador dyan na nakakaduda kung sila ba'y susuporta dun sa impeachment, sila ba'y titingin dun sa ebidensya ng prosecutor tungkol sa betrayal of public trust, graft and corruption, at yung pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at Speaker of the House. Maliban pa yung mga di umano'y bank account ni Duterte at mga Duterte na patuloy na dinidinay pero merong record at bank account or bank record na nahawak-hawak ang prosecutor dyan na ipipresenta Si Trillanes. sa araw at oras ng trial against Sara Duterte. Kaya yung 12 senador dyan, kung hindi ako nagkakamali hanggang 4 yata o 6, kalahati ng 12 nating tira na mga senador ay hindi pa rin natin pagkakatiwalaan. Makakaduda. Ngayon, kung may papasok pa na mga bagong senador na pro-Duterte, pro-Sara, abay malabong ma-impeach, malabong matanggal sa posisyon as Vice President si Sara Duterte. Pag mangyari yan, Mike Abby, wala ka nang bang magawa. Kung hindi, umiyak ka na lang. At hintayin mo pagdating ng 2028. Kasi nga, sigurado tayo na babalikan at babalikan ka ng mga DDS. Lalamutakin yung mukha mo. Lalamutakin yung mukha mo. Maniwala ka sa akin. Talagang mahiya ka na sa panahon na yan. Yan pala talaga ang gusto mong mangyari. Na gusto mo talaga na ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte. Kapal din naman ang mukha mo. Saan ka humugot ng kapal ng mukha? Sino ka ba para diktahan mo yung mga tao? Sabagay, mga supporters mo yan, pero wala ka namang kapangyarihan, wala ka namang karapatan. Ang gusto mo lang sirain itong si Vice President Sara Duterte. Gusto mong sirain sa yung mga sumusuporta na mga tanga din. Yan yung kagustuhan talaga ni Mike Abby. Kaya Mike Abby, ulitin ko, pagdating ng panahon, ng time na yan, iyak mo na lang yung ano mo, tawag nito, yung pangarap mo. Dahil pangarap mo hindi matutupad yan, na ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte. Yung ayaw niya, mga kababayan, yung mga senador na ayaw niya, hindi ko na lang tapusin yung video na yan. Sila Senador Bong Revilla, si Camille Villar, Amy Marcos, Tolentino, si Pia Cayetano, o ilan na lang matitira sa mga senatorial candidate nitong si Ngagba. Ilang piraso na lang. Baka ang matitira dyan, dadalawan na lang. Yang si Abalos na lang. Sino pa bang talagang close dyan ni Ngagba? Si Pacquiao naman. Ano naman yan Balingbing naman din yan si Pacquiao na yan Nabuti pa sana tumakbo ka ng pagka-senador Mike Abby. Baka sakali makakuha ka ng 100 boto. Wala nang matitira, mga kababayan, sa mga senatorial candidate nitong si Ngagba. Magbaliktaran na lahat yan. Lalong-lalo na 3 taon na lang yung matitira. Alam nyo, mga kababayan, yung mga politiko na yan, pag maramdaman na nila na malapit nang matapos yung termino ng kanilang kinakapitan, magbubuglasan na naman yan. Maghahanap na naman yan ng ibang makakapitan. Para mga talaba yan. Kumakapit yan kung saan doon yung madaming talaba. Kung maramdaman nila na wala na, pakunti na ng pakunti yung suporta, wala na. Magsi-alisan yung mga kababayan. Magpiglasan nga yung mga yan. Ikaw, Mike Abby, saan ka pupunta? Sana makasuhan ditong tao na ito kasi maraming kasinungalingan yung pinaparating sa ating mga kababayan. Wala bang nagbalak nito? Magkaso nitong ano na ito?
itong si Mike Abe, kasi nga kitang-kita naman na puro paninira lang talaga yung ginagawa nito sa mga Duterte. Sana may makapansin itong tao na ito at mabigyan ito ng leksyon. Hindi ito madadala eh. Puro paninira eh. Walang ginawa araw-araw mga kababayan. Araw-araw talaga. Kung malapit lang ito sa akin, tutusukin ko ang mata ng karayom. baka makasuhan tayo ng ditrit. Karayom lang naman, hindi ka naman mamamatay. Physical injury lang siguro yun, mga kababayan. Yun ang hanggang dito lang muna, at bago tayo magtatapos, hindi ko natapusin yung video na yan. Dahil yung laman ng video na yan ay puro paninira. At talagang gusto niya na ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Ang kapal ng mukha mo, Mike Abe ka. O, yun ang bago tayo magtatapos. Bukas na siguro ako gumawa ng reaction video tungkol kay tawag nito kay Epifanio Labrador. Yan ang bago tayo magtatapos ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout tayo kay Twing Saron. Shoutout kay Twing Saron, ha. Shoutout na rin kay Wolfram. Shoutout kay Marvin. Shoutout kay Apaw. Apaw the Silent. Shoutout na rin kay Sheila Marie Malyari. Abel Utadura, sorry. Shoutout na rin kay John Hermit TV. John Hermit TV, shoutout ha sa'yo, idol, ha. Shoutout na rin kay Mills CC. Shoutout na rin kay Ranin Suryaw. At shoutout na rin kay Sunny Michael. Shoutout kay William Lazaro. Kay Jesus Tagumpay Ramirez. Kay Rujam Respinde. Kay Ma'am Joyce ng Japan. Kay Ma'am Elisa Borbi. Kay Ma'am Berje Religious ng Pulilan, Bulacan. Kay Sami Trabada Hakoper. Jomar Lim, shoutout. At kay Michelle Bulima. Yun ang naman, dito na lang muna. At shoutout na rin kay Norberto Gigantuni. Roberto Gigantuni. Yun ang naman, dito na lang muna once again. This is Ronde TV mo. Ingat ang lahat. God save the Philippines.